Hello po, good morning. Good morning. Okay, thank you. Finally guys, touchdown Boracay Island! Nakababa na ako ng tricycle and kung dati 50 pesos ang binayaran ko, 75 pesos na siya ngayon. And parang synchronized na guys dito sa Boracay. So hindi na mahihirapan yung mga turista, hindi na mahasel kakahanap ng ano ba yung sasakyan sa isla. Hello everyone, this is Lost for Okawa and welcome back again to another travel vlog series. And for today's vlog guys, tayo ay pupunta naman sa Boracay Island. So ito guys ay paulit-ulit na punta natin sa Boracay Island. Pero ito yung pangalawa pa lang natin travel series dun sa Boracay. Kasi di ba gumawa tayo ng travel vlog I think around 2022 pa. So kung hindi nyo pa napapanood yun, ilalagay ko lang dyan sa screen guys para aware din kayo sa nakaraang vlog natin sa Boracay. So ngayon may hinanda akong itinerary para sa inyo guys. And for sure matutuwa kayo sa ating itinerary now dito sa Boracay Island. So ngayon guys, pupunta na lang ako sa check-in counter para kunin yung boarding pass. And then sa boarding pass, syempre after natin makuha yung boarding pass later, security check-in ulit. So later, vlog muna tayo guys. So bago pala ang lahat, subscribe muna kayo sa channel ko. Tulungan nyo naman ako ma-reach ang 10k subscribers para makapag-giveawayin tayo ng GoPro Hero camera. And para sa mga bago nga pala sa channel ko, ako nga pala isang travel vlogger and gumagawa ako ng mga travel guides, both local or international. Kaya sa mga hindi pa nakaka-subscribe, subscribe na. So by the way guys, napansin ko lang dito sa airport kasi mostly canceled yung mga flights gawa na may bagyo. So paparating yung bagyo pero napakarami pa rin tao dito sa airport. Teka, pakita ko sa inyo. Ayan, tignan nyo guys, even mga cancel yung flights, napakaraming mga tao pa rin. 'Di ba? So dito tayo sa counter B kasi papasok. Pero ayan, kung mapapansin nyo guys, napakahaba ng pila. Tingnan nyo dito, mas marami dito guys. Grabe, nagulat talaga ako. Akala ko wala masyadong pasahero. Pero ayan, 'di ba? Napakaraming pila dito sa Cebu Pacific. So kukunin ko lang muna yung ating boarding pass guys and tayo ay pupunta na sa security check-in. So we finally got our boarding pass and wala nang hiningi sa akin sa check-in counter, yung passport ko na lang and also yung round trip flight tickets going to Boracay. So ito na siya yung boarding pass natin. So tayo ay proceed na doon sa security check-in. Kasi guys, nag-iba na talaga yung mga counters dito sa NAIA T3. Kung dati nandun yung Cebu Pacific sa letter, I think letter F, E or F, diba? Ngayon nandito na sa A and B. So nag-change na talaga itong NAIA T3. So mas marami pang changes na mangyayari in the future dito. And abangan nyo yung mga future travel vlog series natin kung ano pang mga rearrangement yung mangyayari dito sa NAIA T3. So tara, let's go na. Pasok na tayo sa kanilang security check-in. Yan, nagmamadali na yung mga tao. Ito na. Lisanta natin. So, na tayo guys sa security check-in. And nandito tayo ngayon sa mga boarding gates. So, hanapin ko pa guys yung ating boarding gate. And kung napapansin nyo guys, medyo may problema sa boses natin ngayon kasi medyo pause tayo. So, pagpasensyaan nyo na guys if hindi tayo pala sigaw ngayon sa video na to. Talagang kailangan natin na-reserve yung boses natin para makapunta tayo sa Boracay. So, I'm really excited na makapunta ulit sa Boracay Island. So, check natin muna yung ating boarding gate sa ating ticket. Ayan. As usual guys, wala namang pagbabago dito sa NAIA T3 domestic part. So, di ba sa international, ang daming open na mga shops dito. Halos mga sarado pa. Ayan.
guys, dito pala sa boarding gates, I just recently discovered lang na meron din palang Pugs Lounge domestic. So itong Pugs Lounge is nag-accept din ng mga certain credit cards, and medyo may kaliitan to compared sa Pugs na napuntahan natin kung nakaraan sa Jakarta. So mas malaki yung international lounge, pero ito simple lang, tas kaunti lang din yung pwede yung kainin and also mainom. So pakita ko sa inyo quick lang. So ganito lang siya kasimple guys. Ayan, diba? Check natin. Ito mga soft drinks, may coffee. So napansin ko guys, kakaunti nga lang yung laman. Korean beef stew tsaka chicken arroscaldo lang yung nakita ko, and the rest soft drinks na, tas coffee. Ayun, yun lang. As in, tamang tambayan lang dito or chill, and also may mga charging stations din sila dito. Yeah. So hindi kayo ma-hassle. So present nyo lang yung certain credit card na accepted dito sa mga lounge dito sa T3. And hindi ko sure kung narinig nyo ako kasi nahinaan ko lang yung boses ko. Okay guys, nakalabas na ako ngayon ng Pugs Lounge, and ito siya. Kung gusto nyo makita, malapit lang to guys sa security check-in. And opening hours nito ay 4 AM to 8:30 AM. So kaya pala kanina hindi ko to napansin kaagad. So actually first time ko lang din makapasok dito sa Pugs Domestic Lounge, and ngayon pupunta na ako sa boarding gate. Pero parang to be announced pa yung boarding gate namin. Baka later guys, baka waiting na lang muna ako dito sa mga desk. And for sure, tayo ay may boarding gate na later. Kasi ang time ng flight natin is 7:30 AM. And I think ang boarding time is around 6:30 AM kasi 1 hour naman. Great boarding. Guests may voluntarily surrender your bags here at gate 133A. Please be advised that you are only allowed to bring. So nandito na tayo ngayon sa ating boarding gate, gate 132. Yan. So boarding na tayo ngayon guys. Hello po, good morning. Good morning. Okay, thank you. So boarding na tayo guys sa airplane, and nakalibre tayo ng check-in baggage kasi kapag punuan, nanilibre naman si Cebu Pacific ng mga check-in baggage. So sinurrender ko na sa security dun sa baba yung ating bagahe. So papasok tayo ng airplane ngayon. I hope you all follow with the cabin temperature at 22 degrees Celsius. Finally guys, touchdown Boracay Island! Welcome to Boracay again, Katiklan Airport. So let's wait na lang for our baggage. Nakalapag pala kasi ng aeroplano. Kaya ayan, siniset up pa ang bagay-bagay. So iti-check natin guys kung nagbago nga pa yung mga presyo ng tricycle. Diba kasi nag-tricycle tayo to port. So yun naman yung gagawin natin din. DIY lang kasi tayo. And diba yung ibang hotel is meron ng airport transfer. So may van na magsusundo from airport going to the hotel and also to port. So may mga private boat na rin siguro yung mga hotel na yun. Pero dito tayo DIY lang. So ayun, tricycle lang going to port. Then also dun sa port, magbabayad pa tayo ng mga terminal fee, environmental fee, boat fee. Napakaraming fee guys. So later, check natin. And also tricycle going to the station.
So we finally got our baggage. And finally, time to say goodbye muna sa Katiklan Airport kasi tayo ay pupunta na sa port naman. So, dire-diretso tayo dun sa Cagban Jetty Port. So, yun yung tawag dun. Welcome to Boracay! So, halos lahat ng mga turista ay magta-tricycle going to the port. About to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action, what we can be, life with no distractions. We'll get away, this is what we waited for. So finally guys, nakababa na ako ng tricycle and kung dati 50 pesos ang binayaran ko, 75 pesos na siya ngayon. And also guys, by the way, nandito na pala tayo ngayon sa port and sasakay na lang tayo ng boat going to Boracay Island. So I think kailangan din mag-register ulit. So meron pa rin mga nagre-register dito na tourist. So let's see. Ito ata guys yung pag-register. Ilang sa itong register? Yeah. Ito muna tayo sa municipal ordinance. Okay. So guys, na pala ako mag-register dito. And marami tayong binayaran ngayon. So una, yung municipality ordinance fee na 100 pesos per pax. And also guys, may babayaran kayo 500 pesos for the environmental fee, for the terminal fee, for the boat fee, and also for the shuttle fee. So meron na pala ngayong ganun dito guys. So 500. Kung papunta, 500 lang. Kung gusto nyo pabalik din, i-pick up din kayo 500. Para hindi na kayo mapamahal guys sa mga tricycle doon kasi same lang din naman daw yung price. So at least ngayon fix na. May magsusundo na sa mismong hotel, may maghahatid na rin sa mismong hotel. And parang synchronized na guys dito sa Boracay. So hindi na mahihirapan yung mga turista, hindi na mahasel kakahanap ng ano ba yung sasakyan sa isla. 'Di ba? Kasi may tagahatid na, may tagasundo pa. So yun, marami lang ako pinilapan guys. Meron tayo pinilapan na kung kailan yung departure time, kailan yung arrival time dito. And also, ang dami pa natin mga form na pinilapan. Kaya, yun lang yung nagbago dito sa Boracay, yung napansin ko. Talaga napakarami yung pipilapan and also babayaran ko bago kayo makapunta sa Boracay Island. So, by the way guys, kung nakikita nyo yan yung binigay sa ating sticker nung nag-fill out tayo dito. So, ang dami nag-fill out. Halos lahat ata ng turista na pupunta dito sa Boracay Island kailangan na mag-fill out and magbayad ng mga ordinance fees and also environmental fees. So hindi naman mawawala sa Boracay. And also guys, sa Boracay ay no litter policy. So bawal magdumi sa paligid guys. Talagang yung basura nyo istapon nyo sa tamang tapunan. And wag magtapon ng basura guys sa paligiran para hindi masira ang ganda ng Boracay Island. So ngayon waiting na lang ako sa tour guide. Kasi guys, ayan may susundo na daw sa akin. So ayun, talagang okay na rin kahit papaano kasi hindi na tayo ma-hassle going to hotel and also pabalik ng airport, diba? Kasi ayan na may magsusundo na rin pabalik ng airport. And I don't need you here, so won't you let me go? Why take this ball and chain that you have put on me and throw it out the window? I think that you should let go. Thank you. Okay na po. You are not the right one for me. Let go. Let me go.
call me. I don't wanna talk to you. I'm better off not talking to you. Why you trying to hold on, to hold on, to hold on? Wanna take a different lane, wanna play my own game, and I don't need your hair, so won't you let me. Finally guys, nandito na rin tayo sa kanilang jetty port. And ngayon, ang next agenda natin is sasakay na ng tricycle going to our hotel. So, ida-drop off ko lang yung bagahe ko kasi 2 PM pa ang check-in time sa hotel. And mag-iisip din muna ako ng mga pwedeng gawin dito sa Boracay Island. Diba? So, let's see later. So dito guys, may mga ATM machines, no? Tapos dito mga pampasalubong and also may cafe din. Ano pa, yung mga makikita, may bilihan din. Ano to, SIM card or hop on, hop off? Ah, hop on, hop off pala to guys. Tapos dito yan, may police assistance. And ito na guys, yung Boracay na sign. Tatakpan kasi siya ng mga vans. So finally guys, na-drop off na tayo ng tricycle dito sa ating hotel na pinagtutuloyan dito sa Station 2 Boracay. So tomorrow na siguro tayo mag hotel tour. So gagawa na lang ako ng separate video for that. And dito ko muna puputulin guys itong Boracay trip natin guys from Manila. So sana guys ay nag-enjoy kayo sa ating Boracay trip. And ang dami ng pagbabago dito sa Boracay Island. So sana ay nakinig kayo kanina and also nasundan nyo rin yung mga proseso. And ako yung mag-iisip pa kung anong pang next agenda na gagawin natin dito sa Boracay. So later, babalikan ko kayo for another Boracay vlog. So kung nagustuhan nyo itong video na to, don't forget to follow me on Facebook page, Instagram at Lost for Okawa. And if you want to do business or sponsorship with me, you can email me at lostforokawa19@gmail.com. And guys, don't forget to hit like, subscribe, and notification bell para updated kayo sa mga bagong Boracay vlogs. That's it guys, I really appreciate you being here. Let's start another Boracay vlog again in the next one. Bye. Now I can hear it calling, going on swinging, falling. Pushing 30, should do it with grace, but I'm not okay. Still the world keeps turning. I need a break, I can't escape.